hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria mula sa isyong ating nakalap at magbabantay sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng Children in Conflict with the Law or CICL, Age Limit Liability and School Campus Security Safety. Yan. So ang lipunang Pilipino ay ginulantang ng National High School shooting sa Tacloban mula sa dalawang minor gun shooters, killing 3 minors and injured almost 15 students. At sa ngayon ay nakakustodiya na yung dalawang minor na shooters o suspects. Ngayon ay naging aktibo yung issue ng pagbaba ng age limit ng mga kabataan na makalalabag sa batas na mananagot. So ang panukala ni Senator Robin Padilla ay ibaba sa 10 yung minor na maaaring managot sa paglabag sa batas. So sa PNP naman ay agree sila sa hanggang 12 years old. Ayon naman doon sa ating DSWD Secretary Gatchalian ay age appropriate under the law. So yun yung kanyang side doon. At etc. ang mga side ng iba't ibang mga kababayan natin at mga nasa gobyerno, professional or experts. So ngayon ang ating kasalukuyang batas para dito ay yung Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. So ang batas nito ang siyang batayan para sa mga kabataan na nakalalabag sa batas. So yung CICL. So sa batas na ito ay 15 years old and below ay exempted sa criminal liability. Even 15 to 18 kung walang discernment maaaring managot ang kung walang discernment ay exempted siya sa criminal liability. Pero halimbawa 15 to 18 kung may discernment, saka lamang sila mananagot. 15 to 18 yan. 15 to 17. So 18 kasi ano na yun ma-adult na rin yun. So ngayon ang mga kabataan exempted ay hinuhubog sa rehabilitation center na itinalaga ng pamalaan or sa DSWD na sangay para sa CICL, depende doon sa recommendations, or sila ay palalayain ng korte at pulis na humuli sa kanila. So yung mga nakalalabag ay maaari din na hubugin sa bahay Pag-asa at ina-assess sila ng mga itinilaga para dyan. So itong issue ngayon ng minor shooters sa Tacloban ay nakakustody na sila sa Regional Center for CICL ng DSWD. So kina-counseling na ngayon doon yung dalawang shooters na nakapatay ng 3 at nakasugat ng 15. Sa ibang banda naman ay nais ang ating DepEd Secretary Angara na pag-ibayuhin yung school security and safety at ang assistance ng ating PNP ay suportahan ito for the student safety. Pinaigting din ang anti-bullying sa mga eskwelahan. So ngayon ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito ng Children in Conflict with the Law or CICL, Age Limit Liability and School Campus Security Safety ay ang ating pananaw at boses dito ay pag-aralang mabuti ang existing Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kung ito ay dapat na i-reforma o i-repeal para sa lowering age liability ng mga kabataan na dapat managot sa iba't ibang provision o sinasabi ng batas na ito para maging fair ito sa mga biktima rin ng mga kabataan na o sa mga nabiktima nito mga kabataan na ito na nakalabag sa batas. So pag-aralang mabuti ng ating pamalaan ng panukala ng mga ating mga kababayan yung existing law, yung Juvenile Justice Act na dyan sa lowering age of criminal liability and iba't ibang stipulation nun
para maging fair doon sa mga naging biktima yung nagawa krimen nung lalo heinous crime ng mga kabataan nakalabag sa batas, and fair to them din doon sa mga kabataan bilang dahil bata nga sila, so titingnan mabuti yung kanilang kung anong pagpapanagot at equal din doon sa mga biktima. So kaya pinag-uusapan diyan kasi yung discernment, yung may kamalayan ba yung mga bata na yan habang ginagawa nila yung krimen. Kaya 15 ganun kataas yung ano eh. So andun na yung may discernment, 15 pataas. So below tinuturing ng batas na walang wala silang discernment, kaya 15. Pero hindi pa rin sinasabi na walang discernment, 15 below as exempted, kasi kung may discernment pwedeng managot at pwede silang sila ay ihubugin doon sa bahay pag-asa kung mananagot sila, or depende doon sa magiging analysis o assessment doon sa mga 15 and below with discernment, na halimbawa 14 kung may discernment na, kasi ang batas pagka 15 and below ka, exempted ka, kung ganun nakamatay ka. So ngayon ay huhubugin siya doon kapag siya ay may discernment, huhubugin sa bahay pag-asa hanggang sa maibalik na sa community. Ngayon yung halimbawa may discernment 15 and pataas, doon ka muna sa bahay pag-asa, and then saka siya papanagutin pag 18 years old na doon sa juvenile. So kaya dapat pag-aralang mabuti para maging fair doon sa mga kabataan ito na nakabiktima rin doon sa kapwa niya, either bata rin or matanda yung nabiktima nila. Heinous crimes yung dapat na pagtutuunan dyan kung paano maging fairness para sila ay mabago o paano sila mapapanagot, dahil nga sa mabigat yung heinous crime kagaya ng pagpatay, murder, or halimbawa homicide o iba pang mabibigat ng mga ganyang mga bagay para mapanagot yung mga kabataan na nakagawa ng krimen. So yun, kaya sana pag-aralan mabuti ng pamahalaan, mga babatas ng mga tao kung paano dapat gawin doon sa existing law na yan. So ngayon ay hindi dapat magpapadalos-dalos na sa paglimi at pagbabago ng batas na ito. Dapat limiin na mabuti, especially kung heinous crimes or serious crime. Ang offenses like murder, homicide, rape, others at marami pa ang naging biktima, like massacres, na kung paano sila mananagot at didisiplinahin kung sila ay palalayain na lang. So yun. So dapat pag-aralang mabuti yan. Kagaya nabanggit natin na kung ano mga heinous crimes na maaaring magawa, either with sa sarili nila or may kakibat sila. Kasi kung mayroong nag-utos sa kanila or kasali sila sa sindikato. Kasi kung kasali sila sa sindikato, kung inutusan silang pumatay, sila pwedeng exempted doon, or sila ay huhubogin lang sa bahay pag-asa ng mga ilang taon. Dahil utos ng yung sindikato, yun ang pananagot ng dapat. Kung sa bata, ano man yung krimen na heinous crime, naka-involve yung bata. Hindi nila kasalanan yun kasi kung even though may halimbawa kung even though may discernment or walang discernment, awak sila ng sindikato, hindi talagang mapipilitan silang gawin yung mga bagay na masama kung ganun. Pero kung sarili nila, so yun. Kaya dapat pag-aaralan mabuti yung pagpapanagot, ano ba yung age ang dapat. So yan. At ano yung mga stipulation, paano, sino lang yung dapat papanagutin. Usually kasi yung mga bata, limited lang naman ang nagagawang krimen yan. Hindi basta-basta. Kagaya, hindi naman kaya ng mga bata siguro mang-hold up ng bangko, mga gano'n. Nahawak sila ng mga high-powered girls. So, hindi na kaya yun. So, may mga limited sila dapat na may mga limited liability yan na kaya lang pwede rin i-use kagaya nun. Pag mga sakal ka, pag nakahawa ka ng baril, pwede. Or pumatay sila ng maraming kapwa mas bata ba sa kanila. Mabigat din yun. Kaya dapat maging fair kung paano gagawin ng pamahalaan. Ay yung iba gusto nila mababa 10, yung kay Senator Robin Padilla sa PNP 12 na maaaring makagawa niya. Pero siguro tingin ko yung 12
Ewan ko, yung iba kasing mga ano, mga, yung sa ibang, sa abroad kasi, ay yung mga children's na ganun, 12, mga ganun. Nagagawa nila ng child warrior. Natitrain nila. Iba naman kasing usapan nyo kung ganoon dahil sa mayroong involved na grupo. Pero sa pangkaraniwan kasi yung mga ganyan mga edad, hindi pa talaga sila kaya nilang gumawa talaga ng mga ganyang klase ng mga heinous crime. Siguro na dahil nga doon sa mga ganong klase na mayroong access, kaya nagagawa nila yan. Yung 1450 medyo mataas na yun. Pero yung mababa doon, kaya ko mahihirapan pa silang gawin yung ganong klase ng mga krimen. Bagamat pwede sila pumatay ng tao kahit 12 years old. Pwedeng mababa sa kanila or kapwa nila edad. So, yung kasi matanda kapag gagawa ka ng or else mas matanda wala ka. Kasi kapag kasi halimbawa isang tamang edad lalaki, kahit pagka kasi bata yan, kaya mong salagin lang yun eh. Depende sa hawak niyang gamit kung gagawa ng ganong klaseng heinous crime, di ba? So, sana pag-aralang mabuti ng ating pamahalaan yan. Yung anong age yung dapat na managot. So, ang mga non-capital crimes na magagawa nila ay at their own discernment or knowledge ay maaaring disiplinang DSWD or with parents gaya ng community service kung maaari at magbayad yung mga magulang. So, ganun. So, parang ganun yata yung naka-stipulate doon sa doon sa ating batas ngayon sa mga juvenile justice system. So, na yung ang nakalagay nga doon yung 15 and below, basta exempted ka na ron. So, dapat tingnan mabuti kung paano exempt. Kasi kung mayroong heinous crime, dapat managot. Ano yung dapat managot na age? Kaya nga gusto nang pababain. So, ngayon kung halimbawa, walang yung hindi heinous crime siya o capital crimes, talaga palayain agad. Yung magulang, bigay sa magulang or pwedeng disiplinahin na lang DSWD. Kung halimbawa nagnakaw lang, pagbayarin na lang yung magulang at siya ay i-counseling ng DSWD or with parents or pagpipilitan halimbawa yung para pagamot ng mental problem. Halimbawa, yung kanilang anak, sasamahan nila palagi buwan-buwan, halimbawa within a year, doon sa DSWD para i-counseling yung anak nila with parents kasi responsibility ng mga magulang yung mga anak kapag gumagawa ng masama, di ba? Kasi bata pa sila eh. So kakibat pa, para kadugtong pa nung bitukan ng magulang yung mga anak kapag minor pa. So kaya ganun dapat pang mangyayari kapag gumawa ng krimen yan, pareha silang ka-counseling ng DSWD o ng pamahalaan. Tapos pagbabayarin sila kung non-capital crimes. Kung capital crimes yan, yung pinag-uusapan, paano pananagot yan? May 15 nga yung itong ating existing 15. Gusto nila gawin ng GIS lang. Yung Senator Robin Padilla. Kaya pag-aralang mabuti. Pero kung doon sa non-capital crime para sa atin, wala nang problema yon. Pagbayarin lang yung magulang at i-counseling sila kung pwede na. Mayroon pa siyang capital crime kasi patay ng tao, wala na marami, yan ganyan. Yung nangyari, ganun kabigat. So, mabigat yun kasi kung may usapin ng pagpatay. Mahirap kasi doon sa biktima kung palalayain mo lang. Diba? Halimbawa, yung 15, ay 14 yung isa. Halimbawa, walang discernment. Halimbawa, yung 15, 14. Hindi niya alam yung ginagawa niya kahit 15 na siya. Palalayain mo ngayon. Paano naman yung biktima, diba? So, kaya na kailangan tingnan mabuti yung limiting mabuti kung paano yung pagpapanagot na gagawin para maging fair naman sila dun sa biktima. Diba? Kasi napakasakit din yun dun sa biktima or else panagutin yung mga magulang. So, dapat tingnan mabuti yan. So, sa ating pagtingin kung capital crimes ay maaaring 13 ang managot. So, balik kung hindi capital crimes ay palayain at disiplinahin ng parents with DSWD. Coordinations on DOJ or DOJ or Korte. Yung halimbawa, yung kaginabanggit natin, kung halimbawa 13 yung sa tingin natin po pwedeng panagutin, 13, 14. As para sa atin yung 14 mayroon ng discernment yan. So para yung 14 para 13, 14 ganun para sa atin. Para may discernment na yan eh.
So ngayon ay doon sila papanagutin doon sa kanilang mga naging basta't capital crimes lang. Pero kung non-capital crimes, counseling lang. 13 pa, counseling lang, tapos pagbabayaran yung magulang. Para sa atin, yung opinion natin doon, gano'n ang pagbabagong gawin. 13 pa, kung non-capital crimes yan, palayain at counseling yung magulang at saka yung anak. Buwan-buwan pupunta sila sa DSWD for a year, siguro mga para makounseling sila parehas doon. Pag-aalaga ng anak at yung anak doon sa hindi gagawa ng masama, di ba, mga ganun mga bagay. Tapos yung kung capital crimes, ayun, pananagutin sila. Kung paano pananagutin, halimbawa walang discernment, so mababang parusa kung capital crime. Pero kung may discernment, fully. So saka lang, halimbawa, di ba, 15 may discernment, so 3 taon siya sa bahay Pag-asa, after nun doon na sa Muntinlupa. So may ano siya, tuloy natin tong ating ano. So ayan, kung maaari din ay walang discernment, dapat mababa yung kung maaari din ay kung walang discernment, dapat mababa ang parusa. So kung inutusan lang ay disiplina ng DSWD at ang managot ay nag-utos kagaya ng sindikato o maaari sino man. So halimbawa, ang nag-murder ay 14 of age. Kung walang discernment, ay siguro maaari ang 20 years imprisonment without GCTA. Halimbawa, ganun. Kasi in fairness doon sa naging biktima nila, halimbawa, ang nakapatay, 14. So ngayon papaano? Kasi yung murder, halimbawa, 40 years yon. So ngayon siguro, dahil nga sa walang discernment yung halimbawa yung 14, siguro 20 at tingin ko. Para fair, panagutin siya ng 20 years. Siguro po pwede na yon. Pero na siguro yan doon sa mga naging victim dahil bata naman siya, walang discernment. Siguro po pwede na yun or mababa pa ron. Pero kung may discernment na yung 14, 15, full sentence siya, 40 years. Kaya lang may possibility of parole or GCTA. So kung may discernment ay halimbawa 40 years of imprisonment with possible parole and GCTA kagaya ng adult criminal. So tingnan din ang anggulo na maaaring parusahan din ang maaaring parusahan din ang parents o sila ang managot kung ang mga anak na minors ay nakalabag sa batas, even may discernment or wala. So paano halimbawa ganoon eh capital crimes yung nagawa ng anak niya. So tingnan kung ano yung liability na maaaring ipataw sa magulang or doon sa anak lang, sa minor. Kaya nga pag-aralang mabuti yung ating existing law dyan para fair naman doon sa sa mga nabiktiman nila ng mga bata at fair din doon sa bata dahil nga bata sila. So tinitingnan mabuti nga yung yung kalagayan, kaisipan ng mga bata dahil bata pa rin sila. Kaya nga tinitingnan doon kung may discernment o wala dahil nga bata nga yun, kung inosente pa yun, kahit inosente ka pa, mabigat yung nagawa mong krimen. So anong disiplina ang gagawin? Paano ka, kung gano'ng ka-heinous crime yung nagawa, di ba? So maaaring talagang gano'n ang pagpapalangkot na gagawin sa kanila, di ba? So mabigat, lalo na yun, ano man nangyari niya. Parang yung 14 yata ang nakapatay doon sa tatlo. Kung ano yun, kung sa matandang parusa yun, 120 years yun. Diba? 40 years, age. Diba? So, diba? Napakabigat ng nagawa niya. So, paano ngayon ang gagawin pagpapanagot at disiplina doon sa bata? Diba? Napakabigat doon sa mga ginawa niya, na biktima niya. So, kaya dapat pag-aralan mabuti yung batas to be fair for everyone at sa pagiging isang bata in protecting the rights din ng isang bata. Dahil nga bata siya. So, innocence and yun nga, yung discernment or without discernment. So, higit sa lahat ay ang parents at school at government at society ay magtulungan na mahikayat ang mga kabataan in good moral behavior mula paggalang sa magulang at pagmamahal sa family at pagsunod sa batas at maging simple good behavior. So yung mga kabataan mula eskwelahan ay dapat din na maabot ng religious guidance.
sa mga out of school youth ay magtulungan ang pamahalaan at ang religious organization to guide children in faith. So yun, so dapat ang higit sa lahat, hindi aside from existing the law kung paano pagpapalagot, ay yung paano natin mahuhubog yung mga kabataan para maging matino sila, hindi lang sa lahat. So magtulungan yung lipunan, pamahalaan, and the church in good influence. Yun kasi yung yan yung foundation, dapat kinakalamaganda yung influence. So from the family maganda yung influence, yung lipunan mo, yung pamahalaan mo, para mamold sila na maayos. So kung maganda ang influence ng isang bata, maka-Diyos yan, so hindi gagawa ng krimen kahit puluputan mo pa ng baril yan, hindi niya ipuputok sa sino man yung kung ano yun, kung krimen ang gagawin niya. Siguro kung binabaril siya, saka lamang niya ibabaril yung baril niya, siguro. Pero kung yan ay may magandang kaisipan, good influence, so kahit baril hindi hawak, o kahit tiyaning man lamang siguro para ipang-harm niya sa tao. So, yun. Kaya dapat yung influence ang pinakamahalaga sa lahat, from the family, society, school, yan lalo na family, school, pangunahin na maghuhubog sa kaisipan ng kabataan, the government, at syempre yung mga tao, society, and then our syempre yung ating simbahan na patuloy na hinuhubog sa kabutihan yung mga tao. So yan, kaya naway ang gabay ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay magliwanag sa mga kabataan at mamuhay sila ng mabuti at hindi sila gumawa ng kasamaan. So magabayan sila sa pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at sundin nila yung mabuting balita para sila ay hindi gumawa ng masama at sila rin ay iligtas sa kasamaan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Yan. Kaya kayo mga kabataan, kayo ay manampalataya sa Panginoon Diyos para kayo ay palaging nagagabayan sa mabuti. So yung dapat kayo ay doon sa good influence, wag doon sa bad influence. Anything na magbubunsod sa inyo doon sa hindi mabuti na mga gawain. So muli, ang kaliwanagan ng ating banal na Santa Maria ay magliwanag sa sambayan ng Pilipino. Mula pamahalaan at mamamayan Pilipino, yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantako, patas na hustisya, iwasan yung pang-aabuso, opresyon at korupsyon, katiwalian. Yung mamamayan naman, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, magkusuportahan ang mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantako. Sa gayon ay mamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad ayon sa karapatan. At higit sa lahat ay ang makapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. At makapumuhay tayo ng higit na maunlad, mapayapa at may kaligtasang spiritual. Maganda nga po sa inyo lahat at God bless you. God bless you all. Sana ay nakapagsaboses na naman tayo sa inyo sa lingong ito, hindi dito sa karapatang pantao, mula dito sa isyong ito na ating tinanong.